Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang aftermath po ng napakalaki, no. Siguro ito po ang pinakamalaking rally so far na after po ng Duterte administration. Wala na pong rally. Totally, hindi ko naman sinasabi na walang rally, di ba? Wala po talagang mga malalaking rally nung buong administrasyon ni Tatay Digong. So, ngayon na lang po talaga tong ganito nakalaki, no? Ito po yung sinasabi natin nung pinapahayag po natin, kinakantsawan tayo dati. Nung tayo po ay nasa EDSA Shrine. Wala naman yan. Lagi po, panay-panlilin lang po. Kada po may mga malalaking pagkilos po. Panay-panlilin lang po ang naririnig natin sa mga BBM vloggers, sa mga BBM supporters na para bang walang nangyayari, no? Ang pinakamalala ko po na nabasa ngayon, no, na panlilin lang, ito yung sinabi, no? Sabi nila, pahiya ang mga DDS at mga sausawero. Presidente pa rin si Marcos. Alam nyo, tigilan nyo na yung na ang pinupuntahan namin sa rally ay people power o pagpapabagsak. No? Wala po kaming panawagan. Wala po kaming sariling panawagan. No? Nakita po ninyo, pinangangalandakan. Ito po yung mga pinangangalandakan nila. Okay, tanyo na. Hanggang ngayon po, wala kasi silang kayang isagot kundi panlilin lang. No? Ito munang mga binabanat po muna nila. Una po yun yung pinakabobong salita na narinig ko. No? Pahiya na naman ng mga DDS at mga sausawero. Presidente pa rin si Marcos. Hindi ko maintindihan kung saan nagmumula yun. Sanay na sanay kayo na binubobo yung mga miyembro nyo. Sanay na sanay kayo na pinapaikot yung mga supporter ninyo. Okay. Ikalawa, yung sinasabi nila na, yan naman ay suporta kay Marcos. Bakit kayo nagdidiwang? Suporta pala kay Marcos. Bakit ang nakita namin lahat doon na pumunta ay panay mga Duterte, yung mga personalidad na nakakabit kay Duterte. Naroon si Senator Bongo, si Senator Bato, sila Robin Hood Padilla, sila Bundok, JB Hinlo, nakita ko rin si Attorney Trixie. Okay. Ikatlo po, yung sinasabi po nila na iha-hijack ng DDS yan at ng KOJC. No? Manggugulo yung mga yan. Sisigaw sila ng kakaiba. Di ba? Asan po yung sumigaw ng kakaiba? Asan po yung sumigaw na ibagsak? Asan yung sumigaw ng resign? Wala po. Marunong po ang mga Duterte supporter. No? Marunong po ang mga Duterte supporter na sabi nga nung nakakalimutan ko lagi, yung pangatlo po nagsalita, yung taga-iglesia. Hindi mangmang, lalong hindi bobo. Hindi kami mangmang, lalong hindi bobo. Yan pong ganyang mga pananalita. Yan lang po yung kaya ninyo. Yun naman pala support pala kay BBM yan. Bakit wala si BBM? Support pala kay BBM. Bakit na nagpapasalamat? Bakit na nagpapasalamat sa mga iglesia sa pamumuno nila ng milyon-milyon? Wag na tayong maski po yung mainstream media, hindi na po sila pwedeng magbawas ng mga crowd nila. Si Carnel Tumanan po. Di ba? Hindi kami mangmang. Naghihiyawan po yung tao. Sinigaw pa nila, hindi mangmang. Lalong hindi kami bobo.
Alam niyo ang treatment niyo sa Pilipino, kayo? Ang treatment niyo sa Pilipino, mangmang bobo. Di ba? Kami po, mga kulto ni Digong, mga supporter ni Tatay Digong, supporter ni BP Sara, nandoon po para sumuporta sa Iglesia ni Cristo. Hindi po kami nandoon para hijackin yung... Paano mo hijackin yung milyon-milyon? Makinig kayo. Makinig po kayo. Hindi kami mangmang, lalong hindi kami bobo. Tigilan nyo yung treatment sa mga Pilipino na parang mga bobo at mangmang. Okay. Bakit si Tatay Digong ang nagpapasalamat? Bakit pagkatapos ng rally ng Iglesia ni Cristo, nagpasalamat si Tatay Digong at panahon na raw para tayo magkaisa at magtrabaho? Ang yumayakap po sa mensahe, bakit po nagpapasalamat si BP Sara sa rally ng Iglesia? Sino pong makamarcos ang nagpasalamat sa rally ng Iglesia? Meron po si Dan Fernandez. Nakiisa daw siya eh. Ang tanong nyo kung nauunawaan ni Dan Fernandez yung salitang nakiisa. Kasi iba yata meaning niya na nakaisa eh. Dan Fernandez, pag sinabi mo nakiisa ka, no? Ang meaning niyan, ayaw mo rin sa impeachment. Ang meaning niyan, ayaw mo rin sa ginagawa ng Quadcom. Kasi yan ang mensahe ng Iglesia ni Cristo. Tigilan na yung pamumulitika, tigilan na yung pagtutok sa mga Duterte, magtrabaho na para sa bansa. Ang daming problema. Yan po ang mensahe. Akala nyo yung mensahe, after po nito, akala nyo bang ibig sabihin ng mensahe ng Iglesia? Ito pa ang ginagawa nila ngayon. Pagkatapos po, nakita natin, merong kagad press-con. May press-con na naman kagad. Yung kapatid ni Boying na si Remulla, DILG, na meron na naman. Hindi na po kami nabibigla. Yan nga yung topic dun sa Iglesia ni Cristo rally na inatinan ng milyon-milyon. Ilan po ang nanood sa inyong press con? Ka-counter na naman nila na parang nakakabigla na nakita nilang problema ng droga panahon ni Marcos. Aba, ay ugat pala yan nung panahon pa ni Duterte. Wala na po nabibigla sa pagpapaikot ninyo ng tao. Pero mabigla po kayo sa mensahe ng sinasabi ni Ka Arnel Tumanan. Hindi kami mangmang, mas lalong hindi kami bobo. Ano na naman panlilin lang? Mapapaikot nyo po yung mga followers ninyo. Pero hindi po yung mga umattend ng Iglesia ni Cristo. Isa pa po sa panlilin lang nila. Si Marcoleta daw, putya, wala daw sa hulog. Si Marcoleta daw, pinasukan ng politika yung peace rally. Ulitin ko po ang sinabi ni Arnel Tumanan, hindi kami mangmang, lalong hindi kami bobo. Hindi nyo naiintindihan yung mensahe. Hindi po pinagkakaisa na literal. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan, ipinipilit nila na sirain yung isa. Ang linaw po ng mensahe, no to impeachment. Lalo lang magkakagulo. Hindi sila mangmang, yung mga Iglesia ni Cristo, hindi sila mangmang, lalong hindi sila bobo. Huwag nyo po silang paandaran ng
Magkaaway, paano pagkakaisahin? Wag po, lalo na kung kayo ay kulto ni Digong. Wag po. Tigilan niyo yan, magpe-press con kayo na meron na naman parang may bagong anomalya. Ano pa po ang ibibintang niyo sa mga Duterte na makakasyak sa mga tao? Ano pa po ang ibibintang ninyo na makakaligtas yung 1.5 o 1.6 million na dumalo sa Luneta pa lang o sa grandstand pa lang? Akala nyo yung nanood, nakinig kay Marcoleta? Ayun, yun nga po, nakalimutan ko na tuloy sagutin. Gustong palabasin, may 2 vlogger na ako nakita, yun ang pamagat. Gusto nilang pasamain si Marcoleta na pinasukan ng politika yung INC rally. Lahat po, sa pagkakaunawa ko po sa Iglesia ni Cristo, hindi ka pwede rin na magsalita na hindi aprobado ng kataas-taasan. Hindi po pwedeng magsalita si Marcoleta ron ng para sa kanyang interest lang. Na yan ay hindi inaprubahan ng mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Nakita ko po kung paano igalang ni Marcoleta yung pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Ulitin ko, hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. Sino Ibig nyo sabihin? Ha? Ang tema ninyo? Ha? Ito ang tema ninyo? Huwag niyong pakinggan si Marcoleta? Kanino makikinig? Sa'yo? Bukbok? Huwag makinig sa ang Iglesia ni Cristo, huwag makinig kay Marcoleta. Kanino makikinig? Sa mga katulad mo, bukbok? Si Marcoleta, hindi lang mahina po umintindi talaga eh. No? Sa mga pananaw lang po nila sa buhay, alam mong ang mundo umiinog lang sa kanila eh. Pinangangalandakan pa ngayon. O, kala nyo pahiya kayo. Itong sinabi ni yung punong tagapamahala, anong tawag? Punong tagapamahala ng Iglesia ni Cristo. Na sila daw ay sumusuporta kay BBM. Pinuputol nyo lang eh. Ano yung sinusuportahan nila kay BBM? Yung pagsabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment. Bakit ayaw ninyong ituloy? Ang linaw po ng mensahe. Inuulit-ulit nila. Inuulit-ulit po dun sa before pa yung magsimula yung program, may mga unofficial program po dun. Inuulit yung mga sinasabi ni BBM. Yung impeachment, wala tayong mahihita dyan. Ni isang Pilipino, hindi matutulungan yan. Itatali lang natin ang Kongreso. Itatali lang natin ang Senado. Lalong hindi makakapagtrabaho. Yan po. No? Yan po. Mismo, yung sinusuportahan nilang mensahe, hindi po yung sinusuportahan nila si BBM. Oh, ngayon, dinidismiss nila. Pahiya kayo. Presidente pa rin si BBM. Ang layunin po ba? Oh, ulitin ko po hindi kami mangmang. Mas lalong hindi kami bobo. Dahil hindi po nanawagan ng Iglesia ni Cristo na pabagsakin si Bongbong Marcos. Yung mga nagsasabi po ng ganyang katwiran, wala po talaga kayong maikatwiran. Patuloy po ninyong niloloko yung kakaperasito na ninyong followers. Patuloy nyo po niloloko yung inyong mga sarili. Dahil ang Iglesia ni Cristo, kasama ng mga Duterte supporters na hindi umepal, kasama ng KOJC na hindi umepal, kasama ng mga ibang grupo na sumusuporta kay Duterte na hindi umepal. Katulad ng gusto nyong palabasin na magsisisigaw yung mga yan. Sisigaw ka sa milyong katao ng sarili mong agenda?
Yan po ay pag-uutak.